Lahat tayo susugod doon. Gugulatin ko silang lahat. Pero bago natin gawin yun ay pupuntahan muna natin ang mga magulang nila sa Cavite. Gusto ko silang makausap tungkol sa napaka-importanteng bagay. Wika ko. Nginitian naman agad ako ng aking pinsan at tinungga ko ng kanina ko pang hawak na baso na may lamang whiskey. Tama na yan. Baka magpakalasing ka pa bago tayo umalis ha. Malapit na tayong umalis kaya maghanda ka na. Tigilan mo na yung alak at wala ka namang mapapala dyan. Ani ni David kaya tinaasan ko siya ng 2 kong kilay habang tinititigan ko siya. Isang tawang pagak naman ang pinakawalan niya, sabay tapik sa aking balikat. Umakyat na ako ng aking silid. Naligo ako at inihanda ko ng mga gamit ko. Pagbaba ko ng unang palapag ay dala ko na rin ang bagahe ko na agad namang kinuha ng kasambahay namin at inilagay sa loob ng sasakyan. Tara na at medyo matraffic ngayon, ani ni Jefferson. Nagpatiuna na sa paglalakad si David. Sumunod na lamang kami sa kanila. Si Samantha naman at si Dennis ay sa sasakyan ng bodyguards namin sasakay dahil hindi ko gustong makasama sila sa iisang sasakyan. Baka kapag nainis pa ako sa kanila ay hinulog ko silang bigla sa highway. Nag-iinit ang dugo ko sa tuwing nakikita ko mga pagmumukha nila dahil pinapaalala nila sa akin ang mga napanood ko sa CCTV. Kung hindi nagdatingan ng mga pinsan ko ay baka nabuntis ko na siya nang hindi ko ginusto. Pagkarating namin ng airport ay dumiretso na agad kami sa naghihintay na private jet namin. 3 silid ng private jet at ang isa ay tutulugan ko. Pero of course, hindi ako makapagsasarili ng tulog dahil guguluhin ako panigurado ng mga pinsan kong bugok. Doon mo sila dalhin sa silid para hindi natin sila nakikita dito. Ani ni David habang masamang nakatingin kila Samantha. Hindi naman ako kumikibo dahil katulad nila ay ayokong makita ang mga mukha nila sa daraanan ko. Dahil pinapaalala lang nilang ginawa nilang kawalangyaan sa akin. Nang maipasok na sila sa isang silid ay naupo ako sa sopa na may seatbelt. Ikinabit ko agad ang seatbelt ko at sumandal ako at ipinikit ko saglit ang aking mga mata dahil gusto kong alalahanin yung magandang mukha ni Kendra. Alam ko na galit na siya sa akin ngayon. Pero may dala akong ebidensya na ipapapanood ko sa kanya upang mawala ang galit niya sa akin. Excited, pinsan? Ani ni Darwin, kaya napadilat ako. At tiningnan ko siya na nakaupo na pala sa tabi ko at nagkakabit ng seatbelt. Isang buwan ko din siyang hindi nakita at nakausap. Wika ko, muli kong ipinikit ang aking mga mata at hinintay ko na lamang na magsalita siya. Hindi mo kasi tinawagan. Kung tinawagan mo sana di kahit papano maayos kayong dalawa ngayon. Ani niya. I tried, but her phone went directly to voicemail. I tried so many times. After Greg informed me that I had left Cavite to Alabang, I knew she'd ditch her phone, so I opted to wait till that issue was resolved. A serious repercussion awaits her for not trusting me. She knew I despised Arman and was envious of him whenever she was with him. Yet she still went to live with them. That is something I will not readily forgive unless she undresses in front of me. Ani ko nang hindi ko idinidilat ang aking mga mata. Naramdaman na namin ang pag-usad ng eroplano, kaya natahimik kami saglit. Hanggang sa tuluyan na nga kaming umangat sa ere, kaya inalis ko ng pagkakakabit ng seatbelt ko. Kung sa bagay, mas okay na mag-usap kayo ng personal para mas lalo kayo magkaintindihan. Kasi kung sa phone lang baka mas lalo lang kayong hindi magkaintindihan. Wika naman sa akin ng aking pinsan. Nakahanda na bang mga ipapaayos ko kay David? Ang lahat-lahat? Tanong ko kay Darwin. Yes, kahapon pa. Di ba niya sinabi sa'yo? Ang alam ko nagbilin siya sa sekretarya niya na dalhin lahat ng dokumento sa Henderson Estate. Dahil doon muna nga tayo dediretso. Ani niya. Kaya tumango lamang ako sa kanya at nagpunta ako ng silid upang kausapin si David. Pagpasok ko ng room ay nakaupo lamang sila ni Jefferson at umiinom ng alak. Kaya sinamangutan ko sila. Sabi mo walang iinom pero heto't umiinom kayo dito sa room ko. Wika ako sa kanila. Natawa naman sila at agad kaming inabutan ng tig-isang baso na may lamang alak. Naayos na bang mga dokumento? Lahat-lahat? Tanong ko kay David. Tumango naman siya bago nagsalita. Tumawag ako kanina bago tayo umalis. Ang sabi ay nasa ibabaw na ng office table mo sa loob ng iyong silid. Inilagay doon ng mayordoma natin kaya pagdating natin ng Henderson Estate ay makikita mo lang doon ang mga dokumento. Ani niya kaya napangiti ako at tinungga ko ng alak. Malayo-layo din ang Quezon Province from Manila. At least 6 to 7 hours ang biyahe. Are you prepared to drive that far? Ani ni David. Humugot ako ng malalim na paghinga. Nag-isip.
Well, pwede naman tayo mag-helicopter na lang. Dahil siguradong pagod na din ang katawan natin pagdating natin ng Pilipinas. Pero katulad na sinabi ko, pupunta muna tayo ng Cavite. Dahil sa sadya ko sa mga magulang nila. Sumasakit talaga ang ulo ko sa babaeng yun. Napakapasaway. Hani ko na naiinis. Hindi mo naman siya masisisi. Dahil kahit sa akin mangyari yun, makita ko ang babaeng mahal ko sa isang magazine na kasal na pala. Hindi ko man alam ang totoong dahilan nila ay masasaktan at masasaktan pa rin ako. Lalo pat hindi ko siya nakakausap. Kaunting unawa lang dahil matindi rin ang pinagdaraanan niya ngayon. Ani naman ni Braxton. Alam ko naman yon, kaya nga hindi ako gumagawa ng kahit na anong hakbang laban sa kanila. Kahit selos na ako. Lalo pat magkasama sila ngayon sa isang lugar. Ani ko. Kapag nakita ko yung arma na yan na nakadikit kay Kendra, pauulanan ko ng suntok ang pagmumukha niya. Nandoon naman si Francis, hindi ba? Hindi niya hahayaan na maka-first base si Arman kay Kendra. And I'm sure naman na hindi gagawin ni Kendra ang ayaw mo. Dahil kahit nang iniisip niya ay may asawa ka na, ikaw pa rin ang itinitibok ng puso niya. Wika naman ni Jefferson. Wala kasi akong tiwala sa Arman na yun. Alam kong matinding pagmamahal niya kay Kendra. At sa tuwing nakikita ko siyang umaaligid kay Kendra, gustong-gusto ko siyang ipadampot kay Marcos at dalhin ito sa kabundukan. Yung hindi na siya makakalabas pa ng buhay sa kabundukan dahil maraming wild animals na gutom. Papadala pa ako doon ng leon, tigre, hyena, wolves, anaconda at pati dinosaur para wag na siyang makabalik at makalapit pa kay Kendra. Inis kong ani. Bigla naman silang natahimik at nakatitig lamang sila sa akin. Napataas ang kaliwang kilay ko habang nakamasid lamang ako sa kanila. Maya-maya ay bigla na lamang silang bumunghalit ng tawa. Kaya sa inis ko'y dinamba ko sila at binigyan ng suntok sa sikmura. Shit, dinosaur! Maubos mo na lahat ng pera mo pero wala ka pa rin mahahanap na dinosaur. Ani nila sabay tawa muli ng malakas. Pakialam ba nyo? Sa gusto ko ng dinosaur eh. Naiinis kong ani pero tawa pa rin sila ng tawa kaya sinimbangutan ko silang lahat. Itulog mo pa yan, baka sakali kapag nagising kay maayos ng takbo ng utak mo. At baka mapagtanto mo pa na sa panahon ngayon ay wala nang nabubuhay pa na malalaking dinosaur. Puro kakalokohan, Russell. Ang pagiging seloso mo, dinadala ka na sa mga pantasya mo. Wika ni David. Hindi ko naman siya pinansin at kinuha ko na lang ang phone ko. At pinagmasdan kong magandang mukha ni Kendra na ginawa kong wallpaper. Ang ganda niya, no? First year college ako nang una ko siyang makita. Pero hindi ako makalapit sa kanya dahil laging nasa paligid si Francis. Alam niyo ba na ginagawa kong lahat upang mapaganda kong buhay namin ni nanay noon? Nag-aaral ako at driver ako ng taxi sa gabi para makatapos lamang ako. Ang pangarap ko lang ay makapagtapos, makapagtrabaho ng maayos, makabili ng isang maayos na tirahan para kay nanay at isang tindahan para sa kanya para hindi na siya laging umaalis ng bahay. Kapag nagawa ko na yun ay mag-iipon naman ako ng pera para sa sarili ko. Para makabili ako ng bahay na maipagmamalaki ko kay Kendra. Para magkaroon ako ng lakas ng loob na ligawan siya. Pero isang araw lumapit siya sa akin. Malapit na kami magtapos noon. Ilang buwan na lamang at huling taon na namin sa college. Nagpakilala siya at doon nagsimula na nagkaroon ng kulay ang mundo ko. Lahat ng pangungutya sa akin ng mga tao ay parang baliwala na sa akin. Basta nasa tabi ko lamang si Kendra, hanggang sa dumating ang kanyang nalalapit na kaarawan. Inimbitahan niya ako, alam niyo ba? Pinaghandaan ko ang araw na yon. Kahit barya iniipon ko, basta may mabibili lang akong pangregalo sa kanya. Kahit luma at kupas na ang isusuot ko sa kaarawan niya. Sinigurado ko naman na presentable akong makikita ng mga tao. Sobrang saya ko ng gabing yun nang dumating na ang araw ng kanyang kaarawan. Sobrang saya ko dahil akala ko maipapakilala na niya ako sa mga magulang niya. Akala ko tanggap ako kahit na mahirap lang ako. Nagkamali ako dahil yun palang gabing guguho ng mga pangarap ko. Ang gabing pumatay ng puso at pagkatao ko. Ang gabing nabuhay ang puot at galit sa puso ko. Na dinala ko ng ilang taon dito sa puso ko. Ang lahat-lahat ng sakit ay nakaukit dito sa puso ko. Mahaba akong kwento sa kanila sabay hawak ko sa puso ko. Bro, akala ko ba nakalimutan mo ng lahat ng yan? At handa ka na magpatawad? Bakit kailangan mong ibalikan lahat ng yan, ha? Kala ba namin wala nang galit dyan sa puso mo? Pero bakit sinasabi mo ang mga yan? At bakit nandyan pa rin sa puso mo ang galit mo, ha? Ani ni David, hindi ako kumibo.
Tumayo ako mula sa kinauupuan ko at nahiga ako sa kama. Inaantok ako. Gisingin niyo ako kapag palapag na ang eroplano. Wika ko at hindi na sila nagsalita pa. Malakas na yugyug sa aking balikat ang gumising sa akin. Kaya pagdilat ko ng aking mga matay papungas-pungas pa ako. Palapag ng eroplano, umupo ka na at mag-seatbelt. Ani ni Braxton. Kaya naman mabilis akong tumayo at nagtungo ako sa labas ng room at naupo na ako. Hindi naman nagtagal ay tuluyan nang lumapag ang eroplanong sinasakyan namin. At lahat kami masayang lumalabas ng eroplano. Maliban na lamang sa 2 tao na alam nila na hindi magiging magandang magiging buhay nila sa Henderson Patata. Ayos, nakarating din tayo at para lang naman tayong nihayakap ni Satanas sa sobrang init ng panahon. Ani ni Darwin. Kaya nga ako naka-t-shirt lang at komportableng jeans dahil alam ko kung anong weather na naghihintay sa atin dito. Wika ko't sabay-sabay kaming napatingin kay Darwin na naka-long sleeve polo at black pants na akala mo laging pupunta ng opisina. What? Problema ba yan ha? Ani niya sabay hubad ng long sleeve niya at pinagyayabang na naman ang maskulado niyang katawan na tanging sandong puti lamang nahapit sa kanyang natira. Isinampay niya ang suot niyang long sleeve sa kanyang balikat at ngumisi sa amin. Sabay kindat dahil nagsisimula ng magtilian ng mga kababaihan na nadadaanan namin. Napapailing na lamang kami sa kahambugan ng pinsan naming ito. Pagkarating namin ng Henderson Estate, ay pinulong ko agad ang lahat ng mga kasambahay ng mansyon. Gusto kong malaman nila at maintindihan kung bakit nandito sa mansyon ang 2 magpinsan. Gusto kong malaman nila na hindi sila nandito upang magbakasyon at magbuhay reyn at hari. Tandaan niyong lahat na kapag may sumunod sa utos ng 2 yan, o kaya naman kapag may nagbigay ng special treatment sa 2 yan, ay sisiguraduhin ko sa inyo na mawawalan kayo ng trabaho. Nagkakaintindihan ba tayong lahat dito ha? Ani ni David. Ang lahat ay tahimik lamang na nakamasid kaya napakunot ang noo ni David. Nagkakaintindihan ba tayo? Malakas na sigaw ng pinsan ko na ikinagulat ng lahat. Kaya lahat sila ay sabay-sabay na sumagot ng opo. Marahil ay nag-aalangan sila dahil alam nilang lahat na apong mga ito ng best friend ni Lolo. Tandaan niyang sinabi ni David, kapag isa sa inyong sumuway ay makakatanggap ng parusa mula sa akin. Ani ko't lahat ay nakitaan ng pangamba sa kanilang mga mata nang ako na ang nagsalita. Yes, sir. Ani nilang lahat nang walang kagatol-gatol. Manang, turo na ninyo sa kanila kung saan ang magiging silid nila sa maid's quarters. Siguraduhin din ninyo na magkakaroon sila ng uniform, maayos na uniform bilang kasambahay at hardinero. Ani ko, tumugon agad sa akin ang aming mayordoma. Pagkatapos ng ilang bilin ay nagtungo naman ako sa aking silid, habang kasunod ko lang si David. Pinuntahan ko agad ang mini library sa silid ko, at inabutan ko na nga ang mga dokumentong kailangan ko na nakapatong sa ibabaw ng desk ko. Yan na palang mga dokumentong kailangan mo. Tara na sa Cavite at nang pagkatapos ay sa Quezon Province naman tayo. Tinawagan na ni Jefferson ang piloto natin para dalhin ang helicopter sa Cavite. Doon na lang tayo sasakay patungong Quezon Province. Ani ni David. May maliit na pagbabago sa plano. Tawagan mo ulit ang piloto at sabihin mo sa kanila na sa helipad ng DDH Corp building nila tayo hintayin sa Makati. Ani ko na ikinakunot ng noo ni David. Basta gawin mo yon. Sige na at may aayusin lang ako dito sa mga dokumentong ito. May mga babaguhin lang ako din aalis na tayo patungong Cavite. Ani ko, naguguluhan man siya lumabas pa rin siya ng mini library ko kaya isinara ko ang pintuan at ikinandado ko ito. Pagbalik ko ng swivel chair ko ay sumandal muna ako sa upuan ko at tinitigan ko mga dokumentong nakapatong sa desk at napahugot ako ng malalim na paghinga. Isa-isa kong nilabas ang dokumento at binasa kong mga ito. Pagkatapos kong basahin ay nag-type ako sa aking computer at binago kong ilang detalye at pagkatapos ay print naman ang isusunod ko. Ganoon din ang ginawa ko sa isang folder na may lamang makapal na dokumento at pagkatapos kong basahin ang mga ito at baguhin ang mga detalye na nakasaad dito ay print din ang ginawa ko hanggang sa matapos ako at ibinalik ko na ang lahat sa bawat folder nila at tumayo na ako.